Russia. Interesado umangkat ng seafood sa Pilipinas. Sige, bili niya aming tuna. Ayan, palit tayo ng caviar. Gusto ko yan. Masarap daw yung caviar. Kaya lang parang maasim-asim yata yun na ano. Acquired taste kasi lakay eh. Di ba? Siya Ganun pag ba di mo siya yun? nakasanayan, you wouldn't like it. Pagkaanda doon ng pangmayaman Ayan. Kaya tsaka paunti-unti lang talaga yung kain nun, di ba? Hindi siya ini-spread talaga na... Hindi ginagawa ulam. Hindi. Akala ko pang ulam niya sabi ni Delayed Senator Joker Arroyo, ayan. At si Kabayan, si Vice President Noli de Castro, yan daw ang pagkain ng mayaman na Miss Thea, Apaya. Inilalagay lang sa crackers, gano'n. Oo, mga 5 butil lang Ayan, kasi yun parang lakay, malasa skyflex, na siya. tapos may pinapahid-pahid na patay daw ang tawag doon. Yes. Tapos papabawan mo niyan. Tapos may mga parang katas ng aratilis, ayan. Bilog-bilog na itim, ayan. Ayan na yung caviar. Sabi yun daw ang pagkain pang mayaman. Ganun ba? Sabi ko, hindi pala nakabuso ang pagkain ng mga mayaman. Unti-unti lang kasi hanggang dito lang sa kalangala. Ikaw ba, Let, nakatikim na ng caviar? RS14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Hindi palakay. Malaki ang posibilidad na mag-angkat ang Russia ng seafood sa Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen, isa ang lamang dagat sa mga produkto ng Pilipinas na interesado ang Russia. Sa panig ng Russia, target naman itong mag-export ng karne sa Pilipinas. Nalaman daw kasi ng mga ito na nagmamahal ang karne sa bansa, lalo na tuwing holiday season dahil sa mataas na demanda. Sabi ni Bailen, ilan lamang ito sa usaping may kinalaman sa kalakalan na napag-uusapan hindi lang ng trade officials kundi ng mga negosyanteng Pilipino at Russian. Pakinggan natin si Ambassador Bailen. May mga produkto naman ng Pilipinas na wala sa ibang bansa sa ASEAN na interesado ang Russia. Ang pagkahalap ko, interesado ang mga Russian sa seafoods. Alam ko ang Pilipinas naman ay interesado sa Russian poultry and meat products at alam po nila na pag sa Pilipinas dumating na ang bare months ay nagmamahalan ng presyo ng karne at naghahanda po ang Russia na mag-export ng karne sa Pilipinas for the holiday season. Sa usapin ng langis, sinabi ni Bailen na handa ang Russia na tumulong sa Pilipinas para matugunan ang pangailangan sa supply. Kaya nga anya nakapag-angkat ang Pilipinas ng milyong bariles ng Russian crude oil kasunod ng giyera sa Middle East. Samantala ongoing na ang 35th ASEAN-Russia Summit sa Kazan na pinangungunahan ni Pangulong Marcos at President Vladimir Putin at dinadaluhan rin ng iba pang ASEAN leaders. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.